Binatang milyonaryo, binalikan ng ate niyang nagpaaral noon sa kanya. Pero laking gulat niya noong malaman na sa kubo na lamang pala ito nakatira. Ang dilim sa Baryo Silangan ay hindi lamang simpleng kawalan ng liwanag. Ito ay isang makapal at malamig na kumot na tilang yumayakap sa bawat sulok ng mga palayan. Sa oras na 3:00 ng madaling araw, ang tanging naglalakas loob na bumali sa katahimikan ay ang malayo at sunod-sunod na tilaok ng mga manok na sinasabayan ng marahang kaluskos ng mga dahon ng kawayan sa paligid. Ang hangin ay may dalang halumigmig na nanunuot sa buto, isang paalala na ang mundo ay natutulog pa, maliban sa loob ng isang maliit at lumang kubo na nakatayo sa gilid ng pilapil. Sa loob ng kubong iyon, dahan-dahang gumalaw si Erica. Ang bawat pag-unat ng kanyang katawan ay sinusundan ng mahinang lagutok ng kanyang likod, isang paalala ng kahapong puno ng paglalaba at pagbubuhat. Sa kabila ng antok na nais pang humila sa kanya pabalik sa manipis na banig, pilit siyang bumangon. Alam niyang sa mga oras na ito, siya ang kailangang maging mitya ng buhay sa kanilang tahanan. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang sa sahig na kawayan, nag-iingat na huwag maglikha ng ingay na makagigising sa kanyang kapatid na si Miko. Ang kusina nila ay payak, isang kalan na deuling, ilang pirasong pinggan na may mga lamat, at isang lalagyan ng tubig na gawa sa luwad. Sinimulan ni Erica ang kanyang ritual. Kumuha siya ng ilang pirasong tuyong dahon at maliliit na sanga upang simulan ng apoy. Sa bawat hihip niya sa baga, unti-unting nabubuhay ang liwanag na nagbibigay ng anino sa kanyang mukhang maagang tinandaan ng hirap, ngunit nananatiling maamo. Kailangan niyang kumain ng maayos, bulong niya sa sarili habang isinasalang ang kawali. Inilabas niya ang natirang kanin kagabi. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, maingat niyang dinurog ang mga namuong kanin bago ito isinalang sa mainit na mantika na may maraming bawang. Ang bango ng sinangag ay unti-unting humalo sa amoy ng usok, isang pamilyar na samyo na nagbibigay ng init sa malamig na umaga. Sumunod niyang isinalang ang 3 pirasong tuyo. Ang tunog ng pagkakaprito nito ay tila musika sa kanyang pandinig, isang katiyakan na sa araw na ito, hindi papasok na walang laman ng tiyan ang kanyang kapatid. Habang naghihintay na maluto ang almusal, napatitig si Erica sa labas ng bintana. Ang palayan ay tila isang malawak na dagat ng itim sa ilalim ng madilim na langit. Bigla siyang dinalaw ng mga alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. 5 taon na ang nakalilipas mula nang mangyari ang aksidenteng bumago sa kanilang buhay. Isang maulan na gabi noon, galing sa bayan ang kanilang mga magulang lulan ng isang tricycle nang mahulog sila sa bangin dahil sa madulas na kalsada at kawalan ng ilaw. Sa isang kurap ng mata, ang masayang pamilya ay nauwi sa 2 batang nagluluksa sa gitna ng kawalan. Si Erica, na noon ay nasa 3 taon pa lamang sa mataas na paaralan, ang biglang naging magulang. Naala pa niya ang huling sinabi ng kanyang ina. Alagaan mo ang kapatid mo, Erica. Huwag mo siyang pababayaan. Ang mga salitang iyon ang naging kanyang kompas, ang kanyang gabay sa bawat desisyong ginawa niya mula noon. Kabilang na ang pagsasakripisyo ng sarili niyang mga pangarap na maging isang guro. Ate? Isang mahinang tinig ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Erica at nakita si Miko na nagkukuskus ng mga mata habang papunta sa maliit nilang hapagkainan. Ang buhok nito ay magulo pa at ang kanyang suot na kamiseta ay may ilang tahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising na. Gising ka na pala, Miko. Halika, maupo ka na. Mainit pa itong sinangag, nakangiting sabi ni Erica. Pilit itinatago ang lungkot na sandaling dumapo sa kanyang puso. Umupo ang 10 taong gulang na bata. Bago humawak ng kutsara, kinuha muna ni Miko ang kamay ng kanyang ate at nagmano. Isang simpleng kilos na palaging nagpapalambot sa puso ni Erica. Bakit ang aga mo na naman nagising, ate? Sabi ko naman sa'yo kaya ko nang mag-init ng pagkain. Sabi ni Miko habang sinisimulang sandukan ng kanyang plato. Ayos lang, Miko. Sanay na ang katawan ko. Saka
Gusto kong siguraduhin na masarap ang kakainin mo bago ang quiz nyo sa science ngayon, di ba? Sagot ni Erika habang inaabutan ng tubig ang kapatid. Napatigil sa pagkain si Miko at tumingin ng diretso sa kanyang ate. Paano mo nalaman na may quiz kami? Natawa ng bahagya si Erika. Nakita ko ang notebook mo kagabi bago ako matulog. Nakabukas sa lesson nyo tungkol sa solar system. At alam ko, kahit hindi mo sabihin, na nag-aral ka ng mabuti. Ngumiti si Miko, isang ngiting nagpapakita ng kanyang katalinuhan. Madali lang naman po ate, pero gusto ko talagang makakuha ng perfect score para naman sulit ang pagod mo sa paglalaba. Tahimik silang kumain, ngunit ang katahimikan ay hindi nakatutulig, kundi puno ng pag-unawa. Pinagmamasdan ni Erika ang kanyang kapatid. Sa murang edad, bakas kay Miko ang pagiging masinop. Hindi siya nagtatapon ng kahit isang butil ng kanin. Alam ni Miko na ang bawat butil na yun ay katumbas ng ilang oras na pagkakayod ni Erika sa ilog o sa karinderya ni Aling Marta. Ate, panimula ni Miko habang dahan-dahang mungunguya. Nakita ko po yung sapatos mo sa ilalim ng papag. May butas na naman ang suwelas. Pwede ko po ba itong tahiin mamayang pag-uwi ko? Napatingin si Erika sa kanyang lumang sapatos na nakatago sa dilim. Hindi niya akalain na mapapansin yun ng bata. Huwag mo na alalahanin yun, Miko. Malayo pa naman sa bituka yun. Ang mahalaga, ikaw ang may maayos na gamit sa eskwelahan. Pero ate, ikaw ang laging naglalakad ng malayo. Ako, nakaupo lang naman sa classroom. Paglaki ko talaga ate, bibilhan kita ng maraming sapatos. Yung hindi nabubutas at yung kulay gold. Determinadong sabi ng bata. Huminto si Erika sa kanyang ginagawa at hinawakan ng pisngi ni Miko. Sapat na sa akin na makita kang nakakagraduate, Miko. Iyon ang ginto para sa akin. Ang diploma mo ang pinakamahalagang bagay na maaari mong ibigay sa akin. Matapos ang almusal, tinulungan ni Miko si Erika sa pagliligpit. Habang naguhugas ng pinggan si Erika, inihahanda naman ni Miko ang kanyang mga gamit sa paaralan. Maayos ang kanyang mga notebook, kahit na ang ilan ay gawa sa pinagsama-samang pahina mula sa mga lumang kwaderno ni Erika noon. Miko, yung baon mo, nandito sa ibabaw ng mesa. May dagdag na 5 piso yan. Ibili mo ng saging sa recess para may energy ka. Paalala ni Erika. Kinuha ni Miko ang baon at inilagay sa kanyang bag. Isinakbat niya ito at tumayo sa pintuan ng kubo. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang sumisilip sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahil sa malawak na palayan. Ate, aalis na po ako. Huwag ka masyadong magpapagod ha. Uuwi ako agad para matulungan kita sa paggawa ng banig. Paalam ni Miko. Lumapit si Erika at inayos ang kwelyo ng damit ng kapatid. Mag-iingat ka sa paglalakad. Mag-aral ng mabuti ha? Opo ate, pangako, paglaki ko, yayaman tayo. Hindi na kita pahihirapan. Lilipat tayo sa bahay na simento at hindi natutulo ang bubong natin. Masiglang sabi ni Miko bago tumakbo pababa ng hagdan. Pinanood ni Erika ang papalayong bulto ng kanyang kapatid habang binabagtas nito ang makitid na pilapil. Sa kanyang paningin, si Miko ay hindi lamang isang bata. Siya ang kanyang pag-asa, ang kanyang kinabukasan, at ang dahilan kung bakit tinitiis niya ang lahat ng hirap. Nang tuluyan ng mawala sa paningin ni Erika ang kapatid, muli siyang bumalik sa loob ng kubo. Kinuha niya ang kanyang malaking balde ng mga labada na kailangan niyang matapos bago magtanghalian. Ang kanyang mga kamay ay magaspang. Ang kanyang mga kuko ay may bakas ng pangkuskus. At ang kanyang mga balikat ay tila laging may pasan na mabigat na krus. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang uri ng kapayapaan sa kanyang puso. Para kay Erika, ang kanyang buhay ay wala ng halaga kung hindi para kay Miko. Ang kanyang pangarap na maging guro ay isinantabi na niya ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, ang kanyang silid-aralan ay ang palayan. Ang kanyang leksyon ay ang kaligtasan ng kapatid. At ang kanyang tanging layunin ay makitang lumaki si Miko na may dangal at talino.
Tumingala siya sa langit na ngayon ay maliwanag na. Ang araw ay sumisikat na, hudyat ng isa na namang mahabang araw ng pagtatrabaho. Sa kanyang isip, narinig niyang muli ang boses ni Miko. Ate, paglaki ko, yayaman tayo. Ngumiti si Erika ng bahagya. Hindi niya kailangan ng yaman para maging masaya. Ang makitang busog at nag-aaral ang kanyang kapatid ay sapat na premyo para sa kanyang mga sakripisyo. Ngunit alam din niya na sa katalinuhang ipinapakita ni Miko, ang pangakong iyon ay hindi lamang basta pangarap. Ito ay isang tadhana na unti-unti nilang binubuo sa bawat butil ng kanin at bawat patak ng pawis sa ilalim ng araw. Dito, sa maliit na baryong ito, nagsisimula ang isang kwento ng dakilang pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, isang responsibilidad na niyakap ng buong puso, at isang kapatirang pinatibay ng apoy ng kahirapan. Ang lumang kubo ay mananatiling saksi sa bawat luha at bawat ngiti, hanggang sa dumating ang araw na ang pangarap ay hindi na lamang matatanaw sa malayo, kundi mahahawakan na ng kanilang mga kamay. Ang tunog ng kampana mula sa lumang simbahan sa Kabayanan ay umaabot hanggang sa pampang ng ilog, isang mahaba at matunog na hudyat na 8:00 na ng umaga. Sa oras na ito, dapat sana ay naglalakad na si Erika sa sementadong pasilyo ng kanilang paaralan, bitbit ang kaniyang mga luma ngunit maayos na kwaderno. Dapat sana ay nakaupo siya sa unahang hilera, matamang nakikinig sa diskusyon tungkol sa panitikan o matematika, habang ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa tuwing humahawak ang kaniyang guro ng Yesu upang sumulat sa pisara. Sa kaniyang mga pangarap, siya ang nakatayo sa harapang iyon. Nakikita niya ang sarili na suot ang isang malinis na uniporme ng guro, matyagang nagtuturo sa mga batang katulad ni Miko, binubuksan ng kanilang mga isipan sa mundo. Ngunit ang malamig na wisik ng tubig sa kaniyang mukha ang biglang bumura sa maputing pisara ng kaniyang imahinasyon. Wala siya sa silid-aralan. Narito siya sa gilid ng ilog, nakaluhod sa ibabaw ng isang malapad at madulas na bato. Sa halip na ballpen, isang makapal na palu-palo ang hawak ng kaniyang kanang kamay. Sa halip na mga libro, ang nasa harap niya ay 2 malalaking planggana na nag-uumapaw sa mga maruruming damit ng kanilang mga kapitbahay. Erika, iha, huwag mo namang masyadong pukpukin ang barong niya ni Kapitan, baka numipis agad. Biro ni Aling Tising ang kaniyang kasama sa paglalaba sa ilog. Napangiti ng pilit si Erika. Pinupunasan ng pawis sa kaniyang noo gamit ang likod ng kaniyang braso. Opo, Aling Tising, medyo makapit lang po ang mantsa sa kwelyo. Alam mo, sayang ka talaga, bata ka. Buntong hininga ng matanda habang kinukuskus ang isang makulay na tapis. Napakatalino mo. Noong nakaraang taon, ikaw ang pambato ng baryo natin sa quiz bee sa bayan, di ba? Sayang at kailangan mong huminto. Tumigil sandali si Erika sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang kaniyang mga kamay. Namumuti na ang kaniyang mga daliri dahil sa matagal na pagkababad sa tubig at sabon. Ang kaniyang mga kuko na dati malilinis ay tila nangingitim na sa ilalim dahil sa hirap ng trabaho. Wala naman pong magagawa ang talino kung walang laman ang tiyan ni Miko, Aling Tising. Mahinang sagot ni Erika. Sapat na po sa akin na siya ang nakakapasok. Matalino ang kapatid ko. Mas matalino sa akin. Kung may isa sa aming dapat makatapos, siya na iyon. Napakabuti mong kapatid, Erika. Pagpalain ka nawa ng Diyos, wika ni Aling Tising, bakas ang awa sa kanyang mga mata. Hindi na sumagot si Erika. Ipinagpatuloy niya ang pagpukpok sa mga damit. Sa bawat bagsak ng palo-palo, tila ibinabaon niya ang kanyang sariling mga pangarap sa ilalim ng tubig. Hindi siya nagrereklamo. Sa katunayan, iniisip niya ang kabayaran sa mga labadang ito. Sapat na iyon upang ibili ng bagong set ng Crayola si Miko para sa kanyang proyekto sa sining. Pagdating ng tanghali, nang matuyo na ang karamihan sa mga nilabhan at naihatid na niya ang mga ito sa mga may-ari, wala ring pahinga si Erika. Mabilis siyang naglakad patungo sa karinderya ni Aling Marta sa kanto ng palengke. Ito ang kanyang pangalawang tahanan tuwing tanghalian. "Oh, Erika,
Heto na ang mga basahan. Punasan mo na ang mga mesa dahil dagsana ang mga driver ng tricycle. Utos ni Aling Marta habang abala sa paghahalo ng malaking kaldero ng adobo. Opo, Aling Marta, maliksi niyang sagot. Nagsimulang kumilos si Erika. Nagpunas siya ng mesa, naghugas ng mga nagtambak na plato at nag-aabot ng order sa mga mamimili. Ang bango ng pagkain sa karinderya ay nanunuot sa kanyang ilong. Nagpapaalala sa kanyang sariling sikmura na wala pa itong laman mula kaninang umaga maliban sa kape. Habang nagliligpit siya ng pinagkainan, nakita niya ang isang grupo ng mga estudyante na pumasok sa karinderya. Nagtatawanan sila, suot ang kanilang mga puting blusa at asul na palda. Isa sa kanila ay may hawak na aklat sa literatura, ang paboritong paksa ni Erika. Nakita niya ang pamagat ng tula sa pahinang nakabukas. Bahagyang tumigil si Erika, tila hinihigop ng mga salitang nakalimbag. "Erika, yung tubig sa table 4!" sigaw ni Aling Marta. Nabuwag ang kanyang konsentrasyon. Mabilis siyang kumuha ng pitsyel. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding kaibahan. Ang mga batang iyon ay kasing edad lang niya, ngunit ang tanging problema nila ay ang kanilang takdang aralin. Samantalang siya, ang tanging problema niya ay kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na kinikita para sa hapunan nilang magkapatid. Nang matapos ang kanyang shift sa karinderya, hindi siya binayaran ng pera ni Aling Marta, kundi binigyan siya ng isang supot ng kanin at 2 piraso ng pritong galunggong. "Iuwi mo na ito sa kapatid mo, Erika. Alam kong paborito niya ito." "Salamat po ng marami, Aling Marta," pasasalamat ni Erika, kahit alam niyang hindi iyon sasapat para sa kanilang dalawa kung kakain din siya ng marami. Pinili niyang itabi ang mas malaking bahagi para kay Miko. Pagsapit ng hapon, dumaan muna siya sa maliit na taniman sa likod ng kanilang kubo. Doon ay may mga tumpok-tumpok siyang pananim na gulay, talong, sitaw at kalabasa. Pinili niya ang mga maaari ng anihin upang ilako sa palengke bago tuluyang magdilim. Ang kanyang likod ay nagsisimula ng kumirot. Ang bawat yukod upang pitasin ang mga gulay ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang mukha ni Miko kapag nakakakuha ito ng bituin sa kanyang kamay mula sa paaralan, tila nawawala ang kirot. Nang makarating siya sa palengke, inilatag niya ang kanyang paninda sa isang sulok. "Bili na po kayo, sariwang gulay, mura lang," sigaw niya sa gitna ng ingay ng mga tao. May mga bumibili, may mga tumatawad ng husto. Minsan, masakit sa loob na ibigay ang kanyang pinaghirapan sa napakababang halaga, ngunit kailangan niya ang bawat sentimo. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, naglakad na siya pauwi. Ang kalsada ay madilim na, tanging ang liwanag ng buwan ang gabay niya. Pagdating sa kubo, nadatnan niya si Miko na nag-aaral sa ilalim ng isang maliit na gasera. "Ate, narito ka na pala!" Masayang salubong ng bata. "Tingnan mo po ate, nakakuha ko ng very good sa recitation kanina." Yumakap si Erika sa kapatid. Ang amoy ng pawis at araw sa kanyang katawan ay hindi inalintana ni Miko. "Ang galing naman ng kapatid ko. O heto, may dala kong pritong isda. Kumain ka na." "Ikaw po ate, kumain ka na ba?" Tanong ni Miko habang binubuksan ng balot. "Oo, kumain na ako sa karinderya kanina. Marami akong nakain doon kaya busog na busog pa ako." Pagsisinungalingan niya habang nararamdaman ng paghilab ng kanyang sikmura. Pinanood niyang kumain si Miko. Ang bawat subo ng bata ay tila nagbibigay ng enerhiya sa kanya. Pagkatapos kumain, natulog na si Miko dahil maaga pa ang pasok nito kinabukasan. Ngunit para kay Erika, hindi pa tapos ang araw. Inilabas niya ang mga pinatuyong dahon ng buri mula sa sulok ng kubo. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng gasera, nagsimula siyang maghabi. Ito ang kanyang huling trabaho sa loob ng isang araw, ang paggawa ng mga banig. Ang mga kamay na kaninang umaga ay nakababad sa sabon at kaninang tanghali ay may hawak na basahan, ngayon ay abala sa masalimuot na paglalala ng mga hibla. Ang katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng kuliglig at ang kaluskus ng mga dahon ng buri. Sa bawat paghila niya sa mga hibla, nararamdaman niya ang pangangalay ng kanyang mga braso.
Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng lumabo dahil sa antok at sa kakarampot na liwanag. Sa isang pagkakataon, napatitig siya kay Miko na mahimbing na natutulog. Sa sandaling iyon, ang pader na kanyang itinayo upang maging matatag ay biglang nagbitak. Ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang kanyang paghikbi. Hindi siya umiiyak dahil sa pagsisisi. Hindi siya umiiyak dahil gusto niyang bumalik sa paaralan para sa kanyang sarili. Umiiyak siya dahil sa takot. Natatakot siya na baka isang umaga ay hindi na bumangon ang kanyang katawan. Natatakot siya na baka bumigay ang kanyang kalusugan at walang mag-alaga kay Miko. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas, bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Kahit ako na lang ang mahirapan, huwag lang ang kapatid ko. Kahit ako na lang ang walang pangarap, basta matupad niya ang sa kanya. Ang kanyang mga hikbi ay naging marahan hanggang sa mapansin niyang gumalaw si Miko. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang laylayan ng kanyang damit. Naimulat ni Miko ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang ate na abala pa rin sa paghahabi sa ilalim ng gasera. Bumangon ang bata at dahan-dahan lumapit kay Erika. "Ate, bakit gising ka pa? Gabi na po," mahinang sabi ni Miko, bakas ang antok sa boses. Pilit na ngumiti si Erika, kahit na mamasa-masa pa ang kanyang mga mata. "Tinapos ko lang itong isang bahagi, Miko, para maibenta na natin ito bukas. Matulog ka na ulit." Hindi bumalik si Miko sa kanyang higaan. Sa halip, tumabi siya kay Erika at hinawakan ang magaspang na kamay ng kanyang ate. Tiningnan niya ang mga sugat at kalyo sa mga daliri nito. "Ate," sabi ni Miko, habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Erika. "Pangako ko sa iyo, paglaki ko, yayaman tayo. Hindi na kita pahihirapan ng ganito. Bibili tayo ng malaking bahay at ikaw naman ang paglilingkuran ko. Hindi ka na maglalaba, hindi ka na maghahabi, magpapahinga ka na lang." Sa mga salitang iyon, tila isang mahiwagang gamot ang dumaloy sa mga ugat ni Erika. Ang hapdi ng kanyang likod ay tila naglaho. Ang pagod sa kanyang isipan ay napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng pag-asa. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gutom, at ang bawat luhang pumatak kanina ay tila nagkaroon ng malalim na kahulugan. "Naniniwala ako sa iyo, Miko," sagot ni Erika habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. "Basta mag-aral ka lang ng mabuti, iyon lang ang kailangan ko." "Opo, ate. Para sa iyo, gagawin ko ang lahat," huling sabi ni Miko bago muling humiga at mabilis na nakatulog. Binalikan ni Erika ang kanyang paghahabi. Ang kanyang mga kamay ay muling kumilos ng may panibagong sigla. Ang mga hibla ng buri ay hindi na lamang basta dahon para sa kanya. Ito ang mga hibla ng kinabukasan ni Miko na kanyang maingat na binubuo. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit at lumang kubo, tuluyan ng kinalimutan ni Erika ang kanyang sariling kaligayahan. Ang kanyang pagkatao ay naging isang tulay, isang matibay na tulay na gawa sa sakripisyo at pag-ibig, kung saan dadaan ang kanyang kapatid patungo sa isang buhay na kailanman ay hindi niya mararanasan. At para kay Erika, sapat na iyon. Sapat na ang maging mitya upang ang buhay ni Miko ang magsilbing liwanag na tatapos sa kadiliman ng kanilang pinagmulan. Ang hangin sa loob ng malaking gymnasium ng unibersidad ay tila isang makapal na kumot ng init na bumabalot sa lahat. Libu-libong tao ang nagsisiksikan, mga magulang na abala sa pagpaypay gamit ang mga programang papel, mga gurong nakasuot ng kanilang mga akademikong regalya, at ang mga magtatapos na tila mga sundalong nakahanda sa isang malaking labanan, suot ang kanilang mga itim na toga. Sa gitna ng ingay, tawanan, at panakanakang pag-iyak ng mga sanggol sa karamihan, naroon si Erika. Nakatayo siya sa pinakadulong hilera ng mga upuan, malapit sa malaking pinto kung saan paminsan-minsan ay pumapasok ang kakarampot na simoy ng hangin. Hindi siya lumapit sa harapan, kahit may mga bakanting upuan pa roon kanina. Mas pinili niyang manatili sa anino. Ang kanyang suot ay isang lumang bestida na kulay asul na langit, ang tanging damit na itinuturing niyang espesyal.
Binili niya ito sa ukay-ukay noong nakaraang taon para sa isang okasyon na hindi naman natuloy. At ngayon, matapos ang ilang oras na pagpaplantsa gamit ang diuling na plantsa, ito ang nagsilbing kanyang baluti sa araw na ito. Ang kanyang mga kamay na noon ay magaspang dahil sa paglalaba at paghahabi ay mahigpit na nakakapit sa kanyang maliit na pitaka. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang kanyang noo. Ang init sa gymnasium ay walang-wala kumpara sa init ng araw na tinitiis niya sa palayan o sa tindi ng pagod sa harap ng kalan. Ngunit ang pawis na umaagos sa kanyang pisngi ngayon ay may halong kaba at pananabik. Habang naghihintay na magsimula ang seremonya, tila naging isang mabilis na pelikula sa isip ni Erica ang nakalipas na mga taon. Parang kailan lang nang ihatid niya si Miko sa kanto ng kanilang baryo para sa unang araw nito sa elementarya. Ngayon, ang kanyang maliit na kapatid ay isa ng ganap na binata. Hindi naging madali ang bawat hakbang. Tandang-tanda ni Erica ang mga gabing umiiyak si Miko, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa hirap ng kanyang mga asignatura sa computer science. "Ate, ang hirap ng coding. Minsan pakiramdam ko hindi ko kaya," sabi ni Miko noon, nakayuko sa harap ng isang hiniram na laptop mula sa kanyang kaklase. "Kaya mo yan, Miko. Tignan mo ang mga kamay ko," sagot ni Erica habang ipinapakita ang kanyang mga kalyo. "Kung nakakayanan ng mga kamay kong ito ang maghapon sa ilog, kakayanin ng utak mo ang anumang problema sa harap ng computer. Huwag kang susuko dahil hindi rin ako susuko sa'yo." Ang scholarship ni Miko ang naging salbabida nila. Dahil sa talino nito, hindi na nila kailangang intindihin ang matrikula. Ngunit ang pang-araw-araw na gastos, ang renta sa maliit na kwarto malapit sa eskwelahan, ang pagkain at ang mga gamit ay nanatiling pasanin sa balikat ni Erica. Dinoble niya ang kanyang kayod. Naglalaba siya sa umaga, nagtitinda ng kakanin sa hapon at nagpupuyat sa paggawa ng banig sa gabi. Ang bawat sentimong naipon niya ay agad niyang ipinapadala kay Miko. Madalas ay walang tinitira para sa sarili niyang hapunan. Nagsimulang tumugtog ang Pomp and Circumstance. Ang bawat nota ng musika ay tila tumatagos sa dibdib ni Erica. Tumayo ang lahat. Ang marcha ng mga magtatapos ay nagsimula na. Hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na muka sa gitna ng daan-daang itim na toga at mga square cap. At doon, sa gitna ng hilera ng mga computer science graduates, nakita niya siya, si Miko. Matangkad na ito, maayos ang tindig at may bakas ng kumpiyansa sa kanyang muka. Nang mapadaan si Miko sa bahaging malapit kay Erica, sandali itong lumingon. Hindi nila kailangan magsigawan. Sapat na ang mabilis na pagtatagpo ng kanilang mga mata at ang bahagyang pagtango ni Miko upang malaman ni Erica na alam ng kapatid niya kung nasaan siya. Nagsimula ang mahabang programa. Maraming talumpati tungkol sa pag-asa, sa kinabukasan at sa pagbabago ng mundo. Ngunit para kay Erica, ang tanging salitang hinihintay niya ay ang pangalan ng kanyang kapatid. Makalipas ang halos 2 oras, dumating na ang sandali. Candidates for the degree of Bachelor of Science in Computer Science, magna cum laude. Tumahimik ang paligid sa pandinig ni Erica. Tanging ang pintig ng kanyang sariling puso ang kanyang naririnig. Miko S. Ramos. Sa sandaling binanggit ang pangalang iyon, tila sumabog ang kagalakan sa dibdib ni Erica. Hindi niya napigilan ang malakas na pagpapalakpak kahit na nasa pinakalikod siya at walang nakakakita sa kanya. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Hindi ito ang luha ng pait na naranasan niya sa mga nakaraang taon. Ito ay ang luha ng paglaya. Pinanood niya si Miko na umakyat sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang kapatid sa mga baitang na iyon ay tila bayad sa bawat gabing puyat ni Erica. Ang bawat baitang ay katumbas ng bawat balde ng tubig na binuhat niya, bawat sugat sa kanyang kamay mula sa paghahabi, at bawat gutom na tiniis niya para lamang may maipadala sa kanya. Nang tanggapin ni Miko ang kanyang diploma at ang medalya ng karangalan, tila nakikita ni Erica ang kanilang mga magulang sa tabi ng bata. Pakiramdam niya, sa pagkakataong iyon, siya ang pinakamayamang tao sa loob ng gymnasium. Ang kanyang lumang bestida at kupas na sapatos ay tila naging mga mamahaling hiyas.
Wala siyang pakialam kung ang mga magulang sa kanyang paligid ay nakasuot ng mga alahas o mamahaling barong. Siya ay kapatid ng isang magna cum laude at iyon ang kanyang pinakamataas na parangal. Matapos ang seremonya, ang gymnasium ay naging isang dagat ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagyakapan, nagkuhanan ng litrato at nagbatian. Nanatili si Erica sa kanyang pwesto sa likod, naghihintay na matapos ang dagsa ng tao. Hindi niya nais na makipagsiksikan. Sapat na sa kanya ang makitang masaya si Miko kasama ang kanyang mga kaklase. Ngunit hindi siya hinayaan ni Miko na maghintay ng matagal. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Erica ang kanyang kapatid na mabilis na naglalakad patungo sa kanya. Suot pa rin ang kanyang toga at bitbit ang balumbon ng diploma. "Ate!" tawag ni Miko. Nang makalapit ito, hindi na nakapagsalita si Erica. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa labis na emosyon. Agad siyang niyakap ni Miko. Isang mahigpit na yakap na tilang nagsasabing, "Nagawa natin, ate." "Ate, para sa iyo ito," bulong ni Miko habang iniaabot ang diploma. "Lahat ng ito dahil sa iyo." Humagulgul si Erica sa balikat ng kanyang kapatid. Ang init ng gym ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang katuparan ng isang misyong sinimulan niya noon. Sila ay mga bata pa lamang sa ilalim ng kanilang wasak na kubo. "Miko, na proud ako sa iyo," sabi ni Erica sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Kung nakikita ka lang ni na tatay at nanay ngayon." Nakikita nila tayo, ate, sagot ni Miko habang pinupunasan ng luha sa mga mata ni Erica. At alam nilang ikaw ang dahilan kung bakit ako narito. Ikaw ang naging nanay at tatay ko. Ikaw ang nagsakripisyo ng lahat. Humiwalay si Erica sa yakap at tinitigan ng kanyang kapatid. "Hindi ito sakripisyo, Miko. Ito ang buhay ko. Ang makita kang ganito, sapat na ito para sa akin. Wala na akong hihilingin pa." Inilabas ni Miko ang kanyang medalya at isinuot ito sa liig ni Erica. "Miko, huwag! Sa'yo yan!" pagtanggi ni Erica. "Hindi, ate. Ako ang nag-aral pero ikaw ang nagpanalo sa laban na ito. Suot mo ang medalyang yan dahil ikaw ang tunay na kampyon sa buhay ko," giit ni Miko. Naglakad sila palabas ng gymnasium, magkahawak kamay. Sa paligid nila, ang ibang mga pamilya ay nagpaplanong kumain sa mga mamahaling restaurant. Alam ni Erica na ang kanilang selebrasyon ay magiging simple lamang. Isang maliit na handaan sa kanilang kubo kasama ang ilang kapitbahay. Ngunit ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa yaman. Habang naglalakad sila sa ilalim ng init ng araw sa labas, tiningnan ni Erica ang diploma na hawak niya. Para sa iba, ito ay isang piraso lamang ng papel na nagpapatunay ng katalinuhan. Ngunit para sa kanya, ito ang susi. Ito ang susi na magbubukas ng mga pinto na nananatiling sarado para sa kanya. Ito ang katapusan ng mga gabing gutom at ang simula ng isang buhay na hindi na nila kailangang matakot sa ulan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Erica ang isang uri ng kagaanan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang bigat ng responsibilidad na pasan niya mula noong mamatay ang kanilang mga magulang ay tila gumaan. Hindi dahil tapos na ang kanyang tungkulin, kundi dahil alam niyang handa na si Miko na lumipad. "Ate," tawag ni Miko habang naghihintay sila ng masasakyan pa uwi. "Ano iyon?" "Pangako, hindi na tayo maghihirap. Ito na ang huling graduation na iiyak ka dahil sa pagod. Sa susunod, iiyak ka na lang dahil sa sobrang saya sa bago nating buhay." Ngumuti si Erica at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Miko. Sa rurok ng kanilang tagumpay, hindi niya alam na ang tadhana ay may inihanda pang mga pagsubok, mga hamon ng pagkakalayo at pagbabago. Ngunit sa hapong iyon, sa ilalim ng naglalagablab na araw, ang tanging alam ni Erica ay nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya bilang isang ate, bilang isang magulang, at bilang isang tagapagtanggol ng kanilang mga pangarap. Ang gymnasium na kanyang kinatakutan dahil sa kanyang anyo ay naging saksi sa kanyang pinakamalaking karangalan. At habang papauwi sila sa kanilang maliit na kubo,
baon ng medalya at diploma. Alam ni Erika na kahit anong hirap ang dumating, hinding-hindi na nila malilimutan ang lasa ng tagumpay na ito. Ang tamis ng bunga ng mga luhang pumatak sa gitna ng palayan. Ang tagumpay sa graduation ay tila isang matamis na panaginip na ayaw nang matapos ni Erika. Sa loob ng ilang linggo matapos ang seremonya, ang medalya ni Miko ay nakasabit sa gitna ng kanilang dingding na kawayan. Nagsisilbing paalala na ang lahat ng pagod ay may katumbas na gantimpala. Ngunit ang mundo ay hindi humihinto sa pag-ikot at ang tagumpay ay madalas na may kasunod na bagong pintong bubukas. Isang pinto na magdadala kay Miko sa malayo. Isang hapon, habang abala si Erika sa paghahabi ng banig sa ilalim ng kanilang puno ng mangga, dumating si Miko na tila nagmamadali. Hawak nito ang kanyang cellphone, ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at matinding pananabik. Ate, tumawag na ang kumpanya, hingal na sabi ni Miko. Tumigil si Erika sa kanyang ginagawa. Anong kumpanya, Miko? Iyong sa Maynila ba? Umiling si Miko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi ate, iyong international firm na inaplayan ko online. Ang main office nila ay sa Singapore. Tinanggap nila ako bilang junior IT specialist. Ate, kailangan nila ako doon sa susunod na buwan. Ang kamay ni Erika na humahawak sa hibla ng buri ay biglang nanghina. Ang Singapore ay hindi lamang isang sakay ng bus o jeep mula sa kanilang baryo. Ito ay isang bansa sa kabila ng dagat, isang lugar na nangangailangan ng pasaporte, eroplano at matinding lakas ng loob. Sa isang sandali, ang saya ni Erika ay napalitan ng isang malamig na takot. Ang takot sa pagkakalayo. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, hindi sila kailanman nagkawalay ng higit sa ilang araw. Singapore? Ulit ni Erika. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Ang layo niyon, Miko. Napansin ni Miko ang pagbabago sa tono ng kanyang ate. Naupusa siya sa tabi nito at hinawakan ng magaspang nitong mga kamay. Ate, ito na ang pagkakataon natin. Ang sweldo doon ay 5 beses na mas malaki kaysa sa makukuha ko rito sa atin. Sa loob lang ng 1 taon, mapapaayos natin itong bahay. Makakapagpahinga ka na sa paglalaba. Pilit na ngumiti si Erika. Nilunok niya ang bara sa kanyang lalamunan. Alam niyang wala siyang karapatang pigilan ng kanyang kapatid. Ang pangarap na binuo nila sa gitna ng kahirapan ay narito na sa kanilang harapan. Kailangan na lamang itong sunggaban. Pasensya na, Miko. Nabigla lang ang ate, sabi ni Erika habang pinipigilan ang nangingilid na luha. Siyempre masaya ako para sa'yo. Napakagaling mo talaga. Sige, tanggapin mo na. Huwag mo kong intindihin dito. Kaya ko ang sarili ko. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang mabilis na kaganapan ng paghahanda. Ang maliit nilang kubo ay napuno ng mga dokumento, mga bagong damit na pinilit bilhin ni Erika para kay Miko, at ang mabigat na katahimikan na tanging ang mga taong malapit ng magkahiwalay ang nakakaunawa. Isang gabi bago ang flight ni Miko, nadatnan siya ni Erika na nakaupo sa tabi ng kanyang maleta. Nakatingin lamang si Miko sa kanyang mga gamit, tila nag-aalinlangan. Lumapit si Erika, bitbit ang isang maliit na supot ng mga paboritong kakainin ni Miko na kanyang niluto bilang baon. Huwag mong kalimutan ang mga gamot mo rito sa gilid, Miko. Paalala ni Erika habang maingat na inilalagay ang supot sa loob ng bag. At ang mga medyas mo, siguraduhin mong suot mo yan kapag malamig ang aircon doon. Tumitig si Miko sa kanyang ate. Ate, parang ayaw ko nang ituloy. Paano ka rito? Sino ang magbubuhat ng tubig mo? Sino ang sasama sa'yo kapag may sakit ka? Hinawakan ni Erika ang magkabilang balikat ng kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, kahit na ang kanyang puso ay nadudurog. Miko, makinig ka sa akin. Ito ang pangarap na pinagpuyatan natin. Huwag mo kong isipin doon. Malaki na ako. Sanay na ako sa hirap. Ang isipin mo ay ang sarili mo, ang trabaho mo, at ang kinabukasan mo. Alagaan mo ang sarili mo roon, ha? Huwag kang magpapagutom. Iyon lang ang hiling ko. Yumakap ng mahigpit si Miko kay Erika. Sa gabing iyon,
Tila bumalik sila sa pagiging mga bata sa ilalim ng bumabagyong langit, naghahanap ng init sa isa't isa. Ngunit ngayon, ang bagyong kinakaharap nila ay ang bagyo ng pagbabago. Ang paliparan ng Naiya ay isang magulong dagat ng mga tao. Ang bawat sulok ay puno ng mga paalam at mga pangako. Para kay Erica, ang malaking gusaling ito ay tila isang halimaw na kukuha sa kaisa-isang pamilyang natira sa kanya. Ang lamig ng aircon sa loob ay hindi nakatulong sa panginginig ng kanyang mga kamay. Flight SQ917 for Singapore is now boarding. Ang boses sa speaker ay tila isang hatol para kay Erica. Humarap si Miko sa kanyang ate. Suot nito ang kanyang backpack, bitbit ang diploma at ang determinasyon na baon niya mula sa probinsya. "Ate, kailangan ko nang pumasok," sabi ni Miko. Ang kanyang boses ay gumaralgal. "Sige na, huwag kang lilingon, Miko. Dire-diretso lang," sabi ni Erica. Pilit na pinapanatili ang ngiti sa kanyang mga labi. Bago tuluyang humakbang, hinawakan ni Miko ang mga kamay ni Erica at hinalikan nito. "Ate, pangako ko sa'yo, hindi na tayo babalik sa hirap. Sa susunod na pagkikita natin, hindi na ganito ang buhay natin. Patatayo ko ang pinakamagandang bahay para sa iyo." "Sapat na sa akin na maging ligtas ka, Miko. Sige na, baka maiwan ka ng eroplano," tugon ni Erica. Nang tumalikod si Miko at magsimulang maglakad patungo sa immigration gate, doon lamang hinayaan ni Erica na pumatak ang kanyang mga luha. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi marinig ang kanyang hikbi. Pinanood niya ang kanyang kapatid hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa karamihan, hanggang sa tuluyan na itong mawala sa likod ng mga pader ng salamin. Ang pag-uwi ni Erica sa kanilang baryo ay ang pinakamahabang biyahe ng kanyang buhay. Ang upuan sa tabi niya sa bus na dati ay kinalalagyan ni Miko ay bakante na ngayon. Ang kanilang kubo na dati ay puno ng tawanan at ingay ng pag-aaral ay sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa kabila ng lungkot, may isang uri ng kapayapaan sa kanyang dibdib. Alam niyang ang kanyang ibon ay sa wakas ay nakalipad na. Ang unang taon ni Miko sa Singapore ay naging isang whirlwind ng mga bagong karanasan. Sa bawat sahod niya, ang unang ginagawa niya ay pumunta sa remittance center. Ang pera na dati ay pinaghihirapan ni Erica sa loob ng isang buwan ay kinikita na ni Miko sa loob lamang ng isang araw. Halos gabi-gabi ay nagvi-video call silang magkapatid. Sa maliit na screen ng kanyang bagong cellphone na regalo rin ni Miko, nakikita ni Erica ang ibang mundo. "Ate, tingnan mo ito!" Excited na sabi ni Miko habang ipinapakita ang view mula sa kanyang opisina. Ang mga nagniningning na gusali, ang mga malilinis na kalsada na tila walang alikabok, at ang mga naglalakihang garden sa itaas ng mga building. "Diyan ako kumakain ng lunch, ate. Napakalinis dito, parang sa pelikula lang." Nakangiting nakikinig si Erica, habang si Miko ay nagkukwento tungkol sa cloud computing at system architecture. Si Erica naman ay may sariling mga milestone sa kanilang kubo. "Miko, tingnan mo ang binili ko kahapon," sabi ni Erica, sabay tapat ng kamera sa isang sulok ng kanilang sala. "Nakabili na ako ng electric fan. Hindi na ako hirap magpaypay kapag gabi. At tingnan mo, may maliit na TV na rin tayo. Mapapanood ko na ang mga paborito mong news program." "Mabuti naman, ate. Gamitin mo yan. Huwag mong titipirin ng kuryente, ha? Magpapadala ako ng dagdag para sa bills," sagot ni Miko. Sa unang taong iyon, tila nagkakatotoo ang lahat ng kanilang pangarap. Ang lumang kubo na dati ay madilim at mainit ay unti-unting nagkakaroon ng mga kagamitan dati ay sa kapitbahay lamang nila nakikita. Nakabili na rin si Erica ng mga bagong kurtina, isang maayos na rice cooker, at ang pinakamahalaga sa lahat, masustansyang pagkain. Hindi na sila kumakain ng tuyo at bagoong lamang. May prutas na sa mesa at may gatas na rin para sa kanyang lumalakas na pangangatawan. Masayang masaya si Erica. Tuwing umaga, kapag binubuksan niya ang kanyang bagong electric fan, nararamdaman niya ang hangin ng tagumpay. Para sa kanya, ang bawat ikot ng ilisi nito ay simbolo ng pag-ikot ng kanilang tadhana.
Ang kanyang kapatid ay matagumpay, masaya, at higit sa lahat, tapat sa kanyang mga pangako. Tuwing gabi, bago siya matulog, pinagmamasdan ni Erica ang mga ilaw sa kanyang maliit na TV. Iniisip niya na sa kabilang panig ng dagat, pinagmamasdan din ni Miko ang mga ilaw ng Singapore. Pakiramdam niya ay magkalapit pa rin sila, na ang dagat at himpapawid ay hindi naging hadlang, kundi naging tulay lamang sa isang buhay na matagal na nilang hinahangad. Tila maayos na ang lahat, ang hinaharap ay kasing liwanag ng mga skyscraper sa Singapore. Sa kanyang dasal, palaging nagpapasalamat si Erica. Salamat Panginoon dahil hindi niyo kami pinabayaan. Salamat dahil ang lahat ng luha namin noon ay napalitan na ng ganitong kaginhawaan. Ngunit sa gitna ng liwanag at kasaganahan, hindi alam ni Erica na ang distansya ay may paraan ng pagbabago sa puso ng isang tao. Ang unang taon ay puno ng katapatan, ngunit ang mga susunod na taon ay magdadala ng mga bagong tukso na susubok sa pundasyong kanyang itinatag. Sa sandaling iyon, ang tanging alam ni Erica ay masaya siya at ang kanyang kapatid ay ang bayani ng kanilang pamilya. Ang kanyang tiwala ay kasing tibay ng mga kawayan ng kanilang bahay. Hindi inaalintana na ang hangin sa kabilang panig ng mundo ay nagsisimula na ring magbago. Ang Singapore sa gabi ay isang dagat ng mga buhay na hiyas. Mula sa itaas ng isang rooftop bar sa gitna ng Central Business District, pinagmamasdan ni Miko ang mga nagniningning na sasakyan na tila mga maliliit na langgam sa ilalim ng mga dambuhalang gusali. Ang hangin dito ay hindi amoy palayan o usok ng uling. Ito ay may halong bango ng mamahaling pabango at ang lamig ng sopistikadong sibilisasyon. Suot ni Miko ang isang branded na polo na nagkakahalaga ng halos kalahati ng buwan ng sahod ni Erica noon sa paglalaba. Sa kanyang kaliwang braso ay kumikinang ang isang bagong relo, isang smartwatch na kanyang binili dahil lahat ng kanyang mga kasamahan sa trabaho ay mayroon nito. Sa kanyang harapan ay isang baso ng cocktail na ang presyo ay sapat na sanang pambili ng isang sako ng bigas sa Pilipinas. Bro, tinititigan mo na naman yung view. Hindi ka pa ba nasasanay? Biro ni Carlo, ang kanyang kaibigan at kasamahan sa trabaho na galing din sa Pilipinas, ngunit matagal nang naninirahan sa Singapore. Napangiti si Miko, isang ngiting malayo sa pagiging mahiyain noong bago pa lamang siya rito. Masarap lang pagmasdan, Carlo. Pakiramdam ko, dito talaga ako nararapat. Malayo sa putik, malayo sa hirap. Sa bagay, sagot ni Carlo habang humihigop ng inumin. Pero nga pala, kamusta na ang ate mo? Nakapagpadala ka na ba para sa buwang ito? Sabi mo nung nakaraan, balak mong ipagawa yung bubong niyo, di ba? Bahagyang natigilan si Miko. Ang pangalan ni Erica ay tila isang malakas na busina na bumali sa kanyang payapang kaisipan. Naaalala niya ang huling mensahe ng kanyang ate. Isang litrato ng butas na bubong at ang simpleng tanong kung kumakain ba siya ng maayos. Hindi pa niya iyon sinasagot. Hindi pa bro, kaswal na sagot ni Miko, sabay iwas ng tingin. Marami kasi akong nabili nitong nakaraang linggo. Alam mo naman, kailangan nating mag-adjust sa lifestyle rito. Hindi naman pwedeng mukha tayong pulubi sa harap ng mga clients. Pero Miko, 2 buwan ka na raw hindi nagpapadala. Sabi mo nung isang araw nung nag-iinuman tayo. Paalala ni Carlo, na bagamat mahilig din sa luho, ay mayroon pa rin kaunting malasakit. May natitira pa siguro siya sa huli kong pinadala. Depensa ni Miko, na may bahid ng inis sa kanyang boses. Tsaka minsan lang naman akong sumaya rito, Carlo. Buong buhay ko sa probinsya puro sakripisyo. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kaginhawaan. Deserve ko naman sigurong unahin muna ang sarili ko, di ba? Ininom ni Miko ang kanyang cocktail hanggang sa huling patak. Ang alak ay nagbigay sa kanya ng maling pakiramdam ng katapangan. Katapangan upang baliwalain ang kanyang konsensya. Kinabukasan, habang nasa loob ng kanyang air-conditioned na opisina, naramdaman ni Miko ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Sa screen, nakita niya ang pangalan ni Erica. Video call. Calling. Tumingin si Miko sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kasamahan ay abala sa kani-kanilang mga makabagong computer. Nakaramdam siya ng biglang hiya.
Ayaw niyang makita ng kanyang mga katrabaho ang kanyang ate na ang suot ay lumang pambahay at ang background ay ang dingding nilang kawayan. Pakiramdam niya, ang kanyang nakaraan ay isang mantsa sa kanyang bagong imahe. Pinindot niya ang decline. Sa halip na sagutin ang tawag, nag-type siya ng maikling mensahe. Ate, busy ako. May meeting kami. Huwag ka munang tumawag ngayon. Hindi lumipas ang 1 minuto. Nag-reply si Erika. Pasensya na, Miko. Gusto ko lang sana marinig ang boses mo. Ingat ka palagi. Mahal ka ni ate. Tiningnan ni Miko ang mensahe. Noon, ang mga salitang mahal ka ni ate ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, tila ito ay isang pabigat, isang paalala ng utang na loob na ayaw na niyang bayaran. Hindi siya nag-reply. Ibinulsa niya ang kanyang cellphone at muling itinuon ang pansin sa kanyang coding. Habang lumilipas ang mga linggo, ang madalas na video calls na tumatagal ng oras ay naging 5 minutong tawag na lamang, hanggang sa naging mga mensahe na lamang sa Messenger. Ang mga kwento ni Erika tungkol sa mga kapitbahay nila o sa maliit nilang TV ay tila wala ng saysay kay Miko. Ano ba naman ang kabuluhan ng isang maliit na telebisyon kumpara sa 4K na smart TV na kanyang binili para sa kanyang apartment sa Singapore? Isang Sabado, nagyaya ang mga kaibigan ni Miko na pumunta sa Orchard Road. Ito ang sentro ng karangyaan, kung saan ang bawat tindahan ay may nakasulat na mga pangalang tila musika sa pandinig ng mga taong nagnanais na mapabilang sa mataas na lipunan. Miko, tingnan mo itong bagong labas na cellphone. Ani ng isa pa niyang kaibigan. Mas mabilis ang processor nito. Bagay sa'yo, lalo na't IT specialist ka. Tumingin si Miko sa kanyang kasalukuyang cellphone. 1 taon pa lamang ito at maayos pa naman. Ngunit ang pagnanais na magkaroon ng pinakamaganda at pinakabago ay mas matimbang. Iniisip niya ang kanyang bank account. Mayroon siyang sapat na pera para rito. Ngunit iyon sana ang perang balak niyang ipadala kay Erika para sa kanyang mga gamot sa rayuma at para pambayad sa kuryente. Minsan lang naman, muling bulong ng kanyang isip. Inilabas ni Miko ang kanyang credit card. Sa isang kaskas, kinuha niya ang bagong cellphone. Habang hawak niya ang mamahaling gadget, naramdaman niya ang isang uri ng pansamantalang kaligayahan. Isang high na nagpapalimot sa kanya sa lahat ng responsibilidad. Matapos ang shopping, kumain sila sa isang mamahaling restaurant na naghahain ng authentic na Italian cuisine. Habang kumakain ng pasta na nagkakahalaga ng 2,000 piso kung i-convert sa pera ng Pilipinas, muling pumasok sa isip niya ang kanyang ate. Naalala niya ang mga gabing naghahati sila sa isang pirasong tuyo. Sa halip na makaramdam ng awa, nakaramdam si Miko ng diri. Ayaw na niyang balikan ng ganoong buhay. Gusto niyang ibaon na iyon sa limot. Sa kanyang apartment sa gabi, tinitingnan ni Miko ang kanyang mga bagong gamit. Ang mga branded na damit, ang mga sapatos na pangtakbo na halos hindi naman niya ginagamit, at ang mga mamahaling relo. Bawat gamit ay isang pader na itinatayo niya sa pagitan niya at ng kanyang pinagmulan. Naging bulag si Miko. Hindi niya nakikita na ang kanyang bawat luho ay may katumbas na paghihirap sa Pilipinas. Ang perang ginastos niya sa isang paris ng sapatos ay sapat na sanang pampagawa ng bubong na tumutulo tuwing umuulan. Ang perang pambili niya ng mamahaling kape araw-araw ay sapat na sanang pambili ng masustansyang pagkain para kay Erika. Ngunit para kay Miko, ang kanyang ate ay laging nandoon lang naman. Sa kanyang isip, si Erika ay matatag, laging nakangiti, at laging nakakayanan ng lahat. Nakalimutan niya na ang katatagan ni Erika ay may hangganan din. Nakalimutan niya na ang kanyang ate ay tumatanda na at ang mga taon ng pagsasakripisyo ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kalusugan nito. Isang gabi, nakatanggap siya ng voice message mula kay Erika. Miko, iha, kumusta ka na? Pasensya ka na kung naistorbo kita. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ni ate nitong mga nakaraang araw. Kung may mairaraos ka lang sanang kaunti para pambili ng gamot, pero kung wala pa, ayos lang. Huwag mong papabayaan ang sarili mo riyan. Pinakinggan ni Miko ang mensahe. Baka sa boses ni Erika ang pagod at panghihina. Ngunit sa halip na mag-alala,
Ang naramdaman ni Miko ay pagkairita. Lagi na lang pera, bulong ni Miko sa sarili. Kakatapos ko lang bumili ng bagong laptop para sa trabaho ko. Saan naman ako kukuha ng pera ngayon? Hindi niya naisip na ang laptop para sa trabaho ay maaari namang ipagpaliban o maaari namang bumili ng mas mura. Pinili niyang mag-reply ng malamig. Ate, kakatapos ko lang ng malaking gastos dito. Sa susunod na buwan na lang siguro. Magpahinga ka na lang muna. Hindi na sumagot si Erika. Sa loob ng apartment ni Miko, bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang taong unti-unti nang nawawala sa kanyang sarili. Ang kinang ng Singapore ay tuluyan ng nakabulag sa batang dati ay umiiyak kapag nakikita ang kanyang ate na pagod. Ang materialismo ay tila isang anay na unti-unting kumakain sa kanyang puso, hanggang sa ang tanging matira ay ang kanyang ego at ang kanyang mga mamahaling gamit. Nakalimutan na niya ang batang si Miko na nangakong hindi na pahihirapan ng kanyang ate. Ang Miko na yon ay tila patay na. Pinalitan ng isang estranghero na ang tanging lengguwahe ay ang presyo ng mga gamit at ang bilang ng kanyang mga likes sa social media. Habang masaya siyang nakikipag-video call sa kanyang mga bagong kaibigan tungkol sa susunod nilang bakasyon sa Japan, sa kabilang panig ng mundo, sa isang lumang kubo na halos matumba na, may isang babaeng tahimik na iniinda ang sakit ng kanyang katawan at ang mas masakit na katotohanan na ang kaisa-isa niyang pag-asa ay unti-unti nang naglalaho sa kanya. Ang ihip ng hangin ay tuluyan ng nagbago. Ang tulay na itinatag ni Erika ay unti-unti nang gumuguho, hindi dahil sa ulan o bagyo, kundi dahil sa bigat ng karangyaan na pinili ni Miko na pasanin sa kanyang balikat, kapalit ng kanyang kaluluwa at ng kanyang kapatid. Sa kabanatang ito, ang paglayo ni Miko ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang espiritual na pagkaligaw na magdadala sa kanya sa isang madilim na landas bago niya muling matagpuan ang liwanag. Ang ulan sa probinsya ay hindi katulad ng ulan sa syudad. Sa Baryo Silangan, ang ulan ay may dalang bigat. Isang paalala ng kalikasan na ang mga tagpi-tagping dingding at luma ng kawayan ay may hangganan. Sa loob ng kanyang kubo, nakatayo si Erika habang may hawak na kalawanging timba. Inilagay niya ito sa ilalim ng isang tumutulong bahagi ng bubong. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa metal ay lumilikha ng isang mapurol at malungkot na tunog. Tila isang orasan na nagbibilang ng mga oras ng kanyang pagtitiis. Ito na ang ikatlong buwan na walang dumadating na padala mula kay Miko. Ang unang buwan ay inisip ni Erika na baka naging abala lang ang kapatid sa trabaho. Ang ikalawang buwan ay nag-alala siya baka may nangyaring masama. Ngunit ngayong ikatlong buwan, ang kanyang pag-aalala ay nahahaluan na ng matinding pangangailangan. Ang maliit na ipon na itinabi niya mula sa mga unang buwan ng kasaganahan ay tuluyan ng naubos. Ang bagong TV na dati ay nagbibigay sa kanya ng saya ay nakapatay na lamang sa sulok. Hindi dahil ayaw niyang manood, kundi dahil kailangan niyang tipirin ng kuryente, baka maputulan siya. Dahil sa kawalan ng pondo, napilitan si Erika na bumalik sa mga trabahong akala niya ay kanyang tinalikuran na. Sa umaga, bago pa sumikat ang araw, nasa ilog na siya. Ang kanyang mga kasukasuan ay hindi na katulad ng dati. Ang rayuma sa kanyang mga tuhod ay tila mga pako na ibinababaon sa kanyang balat sa tuwing siya ay luluhod sa matitigas na bato upang magkuskus ng labada. Erika, bakit bumalik ka na naman sa paglalaba? Tanong ni Aling Tising habang pinapanood ang hirap na pag-akyat ni Erika sa pampang, bit-bit ang mabigat na balde. Akala ko ba ay maayos na ang buhay mo dahil sa kapatid mo sa abroad? Pilit na mumiti si Erika. Isang ngiting kailangan maging matatag upang hindi mapahiya ang kanyang kapatid. Alam niyo naman po si Miko, nag-iipon lang para sa mas malaking proyekto sa bahay. Sinabihan ko siyang huwag muna magpadala para makabili siya ng sarili niyang gamit doon. Kaya heto, pampalipas oras lang po ito. Naku Erika, huwag mong masyadong abusuhin ang katawan mo. Hindi ka na bumabata. Paalala ng matanda. Kaya pa naman po Aling Tising, sagot ni Erika. Bagaman sa loob-loob niya ay tila hihimatayin na siya sa pagod.
Pagkatapos ng paglalaba, dumidiretso siya sa palengke upang maglako ng mga gulay. Ngunit dahil sa sunod-sunod na bagyo, ang kanyang munting paniman sa likod ng kubo ay nalubog sa baha. Kakaunti lamang ang kanyang naisalba. Ang mga talong ay bansot at ang mga sitaw ay nangungulubot. Dahil dito, maliit lamang ang kanyang kinikita. Sapat lang para sa 1 kilong bigas at ilang pirasong itlog na kailangan pagkasyahin sa loob ng 3 araw. Isang gabi, habang ang hangin ay malakas na humahampas sa dingding ng kanilang kubo, naramdaman ni Erica ang panginginig ng kanyang buong katawan. Mayroon siyang mataas na lagnat. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang mga kalamnan ay tila binubugbog. Gusto niyang bumili ng gamot, ngunit ang huling 50 piso sa kanyang pitaka ay nakalaan para sa pamasahe papunta sa bayan bukas upang maghanap ng dagdag na labada. Humiga siya sa banig, balot ng isang manipis at butas-butas na kumot. Tumingala siya sa bubong. Ang tulo ng ulan ay lalong dumadami. Pakiramdam niya, ang kubo ay tila kanyang sariling katawan. Unti-unting nagigiba. Unti-unting kinakain ng panahon at kapabayaan. Sa gitna ng kanyang panginginig, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi ng kanyang unan. Isang video call mula kay Miko. Mabilis na nag-ayos si Erica. Pinunasan niya ang kanyang pawis at luha. Huminga siya ng malalim upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang boses. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at ininom ito ng mabilis upang basain ang kanyang tuyong lalamunan. Pagkatapos, pinindot niya ang accept. "Ate!" Ang masiglang boses ni Miko ang bumungad. Sa screen, nakita ni Erica si Miko na nasa loob ng isang maliwanag at modernong restaurant. Sa likod nito ay ang mga kaibigang nagtatawanan. May mga hawak na baso ng alak at tila nagdiriwang. Si Miko ay mukhang malusog, maputi at suot ang isang mamahaling jacket. Miko, kamusta ka, iha? Mahinang tanong ni Erica. Sinisiguradong ang kamera ay nakatapat lamang sa kanyang mukha at hindi makikita ang tumutulong bubong sa likod. "Ayos lang, ate. Heto, nagse-celebrate kami ng birthday ni Carlo. Grabeng sarap ng pagkain dito, ate. Sayang wala ka rito," sabi ni Miko habang ipinapakita ang steak na nasa kanyang plato. "Ikaw, kumain ka na ba?" Kumalamang sikmura ni Erica. Ang huling kinain niya ay isang pirasong pandesal kaninang tanghali. Ngunit ang kanyang puso ay ayaw saktan ng kapatid. Ayaw niyang makonsensya si Miko o mag-alala habang nasa gitna ng kasiyahan. "Oo naman, Miko. Busog na busog ako. Nagluto ako ng paborito nating sinigang kanina. Marami pang ang natira eh." Pagsisinungaling ni Erica, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa baso ng tubig na tanging laman ng kanyang tiyan. "Mabuti naman, ate. Pasensya ka na pala, ha? Medyo nagkaroon kasi ng mga bayarin dito kaya hindi muna ako nakapagpadala. Pero sa susunod na linggo, baka makasingit na ako," sabi ni Miko. Bagaman alam ni Erica na narinig na niya ang pangakong iyon noong nakaraang buwan. "Naku, huwag mo kong alalahanin, Miko. Marami pa akong naitabing pera mula sa mga nakaraang padala mo. Gamitin mo muna yan para sa sarili mo. Ang mahalaga sa akin ay maayos ang kalagayan mo riyan," sagot ni Erica. "Sige, ate, tawag na ako ng mga tropa ko. Ingat ka palagi, ah. Bye." Naputol ang tawag. Nang mamatay ang screen ng cellphone, bumalik ang kadiliman sa loob ng kubo. Ang ngiti sa mga labi ni Erica ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ng isang mahabang buntong hininga na puno ng sakit. Binitawan niya ang cellphone at muling humiga. Ang kaibahan ng kanilang buhay ay tila isang malalim na bangin. Si Miko ay nasa liwanag, napapaligiran ng luho at kaibigan. Siya ay nasa dilim, napapaligiran ng tumutulong ulan at pangungulila. Ngunit sa halip na magalit, ang tanging dalangin ni Erica ay sana ay hindi maranasan ni Miko ang nararanasan niya ngayon. Sa kanyang isip, sapat na ang isa sa kanila ang naghihirap. "Sige lang, Miko, magpakasaya ka," bulong ni Erica sa hangin. "Hayaan mo nang ang ate ang sumalo ng ulan, basta ikaw ay nasa silong." Sinubukan niyang matulog, ngunit ang lamig na nagmumula sa sahig na kawayan ay nanunuot sa kanyang likod.
Ang kanyang kubo ay tila tumatagilid na nga. Ang bawat malakas na bugso ng hangin ay nagpapaugong sa mga haligi. May mga sandaling natatakot siya na baka sa kanyang pagtulog ay tuluyan ng bumagsak ang bahay sa kanya. Ngunit wala siyang lakas upang kumilos. Pumikit siya at pilit na inisip ang mga panahong bata pa sila. Noon ang tanging problema nila ay kung paano huhuli ng tutubi sa palayan. Naalala niya ang pangako ni Miko na yayaman sila. Para kay Erika, ang kayamanan ay hindi ang pera. Ang tunay na kayamanan ay ang makita ang kanyang kapatid na ligtas at hindi nakakaranas ng gutom, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kalusugan. Paglipas ng ilang araw, ang lagnat ni Erika ay hindi bumaba. Ang kanyang ubo ay naging tuyo at masakit sa dibdib. Sa kabila nito, pilit pa rin siyang bumabangon upang maghanap buhay. Isang hapon, habang naglalakad siya sa ilalim ng matirik na araw, bitbit ang mga gulay na hindi na ibenta, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Nabitawan niya ang kanyang basket. Ang mga talong at saging ay nagkalat sa tuyong lupa. Napakapit siya sa isang puno ng mangga upang hindi tuluyang matumba. Ang kanyang hininga ay kapos at ang kanyang puso ay tila mabilis na tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. "Erika! Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Isang kapitbahay ang nakakita sa kanya at agad siyang inalalayan. "Ayos lang, nahilo lang ako," mahinang sabi ni Erika, bagaman ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. "Dadalhin ka namin sa health center, Erika. Hindi na maganda ang kulay mo," giit ng kapitbahay. "Huwag na po. Wala akong pambayad. Iuuwi ko na lang ito," pilit ni Erika, sinusubukang pulutin ng kanyang mga gulay. Doon lumabas ang tunay na kalagayan ni Erika. Ang isang babaeng piniling mamatay ng dahan-dahan kaysa maging abala sa iba, lalo na sa kanyang kapatid. Ang kanyang katatagan ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang uri ng martiryo. Nang makauwi siya sa kubo, naupo siya sa hagdan at uminom ng maraming tubig. Wala na siyang makain. Ang kanyang huling piraso ng tuyo ay amag na. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito, tuyot ang balat, at ang mga kalyo ay tila mga peklat ng isang mahabang digmaan. Tumingin siya sa litrato ni Miko na nasa tabi ng kanyang higaan. Ito ang litrato nito noong graduation. "Miko, mag-iingat ka riyan ha. Huwag kang mag-alala kay ate. Kaya ko pa. Konting tiis na lang, makakaipon ka rin." Ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa sa sarili. Pinili niyang mabulag sa katotohanang kinakalimutan na siya ng kapatid. Dahil ang tanggapin ng katotohanang iyon ay mas masakit pa kaysa sa gutom at sakit ng katawan. Pinili niyang maniwala sa kasinungalingang siya mismo ang gumawa upang mapanatili ang imahe ni Miko bilang kanyang bayani. Sa gabi, habang ang ulan ay muling bumabagsak at ang kanyang kubo ay muling kumakaluskos sa ilalim ng puwersa ng kalikasan, nakahiga si Erika sa dilim. Ang kanyang ubo ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na bahay. Ang kanyang tiyan ay humihilab sa gutom, ngunit ang kanyang isip ay nasa Singapore. Nagdarasal na sana ay masarap ang tulog ng kanyang kapatid sa malambot nitong kama. Malayo sa lamig, malayo sa ulan, at malayo sa wasak na kubong kinalakihan nila. Ito ang rurok ng tahimik na pagdurusa ni Erika. Isang sakripisyong walang nakakakita, isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, at isang katatagang unti-unti nang nauubos kasabay ng bawat patak ng ulan na pumapasok sa kanyang butas na bubong. Ang kaibahan ng kanilang mundo ay hindi na lamang usapin ng distansya. Ito ay usapin na ng buhay at kamatayan. Habang ang kaisa-isang tao na dapat ay nagliligtas sa kanya, ay abala sa pagpapakasaya sa ilalim ng mga nagniningning na ilaw ng ibang bansa. 3 taon. 1,075 araw na ang lumipas mula nang huling malanghap ni Miko ang amoy ng lupang tinubuan. Sa loob ng 3 taong iyon, ang Singapore ay naging kanyang palaruan, ang kanyang kanlungan at ang kanyang salamin ng tagumpay. Ngunit sa araw na ito, habang bumababa siya sa eroplano sa Naya, ang tanging nasa isip niya ay ang sorpresang kanyang ihahandog para kay Erika.
Bit-bit ang isang malaking balikbayan box na puno ng mga tsokolate, mamahaling sabon, at mga kagamitang kanyang binili sa mga huling sandali ng kanyang bakasyon. Sumakay si Miko ng bus patungo sa kanilang probinsya. Suot niya ang isang designer na jacket, mga sapatos na limitado ang edisyon, at sa kanyang bulsa ay ang pinakabagong modelo ng smartphone. Sa kanyang isip, siya ang nagbabalik na bayani. Siguradong matutuwa si ate. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa bintana ng bus. Baka nakabili na siya ng bagong sala set o kaya ay napaayos na niya ang kusina. Sa ganda ng mga unang padala ko, imposible namang hindi umunlad ang buhay niya. Nanatili sa kanyang isipan ang mga huling video call nila ni Erica. Ang mga ngiti nito, ang mga kwento tungkol sa biniling electric fan, at ang paniniguradong ayos lang siya. Sa kanyang komportabling buhay sa ibang bansa, pinili ni Miko na maniwala sa mga ngiting iyon. Hindi niya naisip na ang ngiti ay maaaring maging isang maskara ng pagdurusa. Nakarating ang bus sa kabayanan ng hapon na. Sumakay si Miko ng tricycle upang tuluyang makapasok sa kanilang baryo. Habang bumabaybay ang sasakyan, namangha si Miko sa mga pagbabago. Ang kalsadang dati ay maputik at baku-bako ay simentado na ngayon. May mga malalaking tindahan na rin sa kanto at ang mga bahay na dati ay kubo lamang ay naging konkreto na at may mga kulay na pintura. Ang laki na ng pinagbago ng baryo natin, Manong, bida ni Miko sa driver. Siguradong ang bahay namin maayos na rin. Ramos po ang apelido ko, yung may kapatid na nag-abroad. Tumingin sa kanyang driver sa salamin. Isang tingin na puno ng kalituhan at tila may gustong sabihin ngunit nanatiling tahimik. Tumango lamang ito at nagpatuloy sa pagmamaneho. Habang papalapit sa kanilang lote, lalong bumilis ang pintig ng puso ni Miko. Inihanda niya ang kanyang kamera. Gusto niyang makuna ng reaksyon ni Erica kapag nakita siya nito. Gusto niyang i-post sa kanyang social media ang kanyang grand homecoming. "Dito na lang po, Manong," sabi ni Miko nang makarating sa tapat ng kanilang pwesto. Huminto ang tricycle. Ibinaba ni Miko ang kanyang mga maleta at ang balikbayan box. Nagbayad siya ng malaking halaga at hindi na kinuha ang sukli. Isang kilos ng kanyang bagong pagkatao. Ngunit nang tuluyang umalis ang tricycle at humarap siya sa kinalalagyan ng kanilang tahanan, tila gumuho ang simento sa ilalim ng kanyang mga paa. Tinigil ng hangin ang kanyang paghinga. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa isang tanawing hindi kailanman pumasok sa kanyang mga panaginip. Isang tanawing kabaliktaran ng lahat ng kanyang inaasahan. Wala ang magandang bahay na kanyang naisip. Wala ang maayos na bakod at pintadong dingding. Sa harap niya ay nakatayo ang kanilang lumang kubo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang kubong iniwan niya 3 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang wasak na kalansay ng kahirapan. Ang bubong na dati ay nipa ay puno na ng mga tagpi-tagping sako at kalawanging yero na tila anumang oras ay liliparin ng hangin. Ang mga dingding na kawayan ay tila kinain na ng anay, tabingi at may mga malalaking butas na sinasabihan ng mga basahan na kasabit upang harangan ng hangin. Ang paligid ay balot ng matatayog na damo, bakas na wala ng lakas ang naninirahan doon upang maglinis. Hindi ito maaari. Gumaralgal ang boses ni Miko. Tumingin siya sa kanyang suot. Ang kanyang mamahaling jacket ay tila naging napakabigat. Ang kinang ng kanyang relo ay naging isang nakakabulag na paalala ng kanyang pagiging makasarili. Ang bawat sentimong ginastos niya sa Singapore para sa kanyang luho ay tila nakikita niyang nawawala sa bawat butas ng bubong sa kanyang harapan. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumapo sa kanya. Habang siya ay kumakain sa mga 5-star restaurant, ang bahay na ito ay unti-unting dinudurog ng ulan. Habang siya ay bumibili ng mga bagong gadget, ang kapatid niya ay nakikipaglaban sa lamig sa loob ng wasak na kubong ito. Dahan-dahang humakbang si Miko patungo sa pintuan. Ang hagdan ng kawayan ay gumaralgal sa kanyang bigat. Natatakot siyang baka sa isang maling hakbang ay tuluyan ng bumagsak ang buong istruktura. "Ate?" Mahina niyang tawag.
Ang kanyang boses ay puno ng takot. Takot na baka ang kanyang nadatnan ay huli na para sa anumang paghingi ng tawad. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng sirang sako sa bubong. Itinulak niya ang pinto. Hindi na ito nakalak. Marahil dahil wala na ring mananakawan sa loob. Sa loob ng kubo, ang amoy ay hindi na amoy ng masarap na sinangag. Ito ay amoy ng amag, ng luma, at ng sakit. Ang maliit na TV na binili ni Erica noon ay nakita ni Miko sa sulok. Basag ang screen nito at puno ng alikabok. Ang electric fan ay wala na. Marahil na ibenta na upang may maipambili ng pagkain. Sa gitna ng maliit na sala, sa ibabaw ng isang manipis na banig, nakita niya ang isang bulto. "Ate Erica!" Muling tawag ni Miko. Sa pagkakataong ito ay may kasama ng hikbi. Ang loob ng kubo ay tila isang kuwebang nilamon ng anino, kung saan ang tanging liwanag ay ang mga manipis na sinag ng papalubog na araw na pumapasok sa mga butas ng dingding. Ang amoy ng luma, ng alikabok, at ng matagal na pagkakasakit ay sumalubong kay Miko sa kanyang bawat hakbang. Ang ingay ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig na kawayan ay tila isang malakas na tambul na nagpapamukha sa kanya ng kanyang kawalan ng pakialam sa loob ng 3 taon. Sa isang sulok, sa ibabaw ng isang banig na halos mapunit na ang mga gilid, nakita niya ang kanyang ate. "Ate!" Ang sigaw ni Miko ay puno ng panginginig. Halos itapon niya ang kanyang daladalang mamahaling gadget sa isang tabi upang mabilis na makalapit. Nadatnan niya si Erica na namumutla. Ang mga labi ay tuyot at nangingitim, at ang kanyang katawan ay tila butot balat na lamang na nakabalot sa isang lumang duster. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng lagnat. Sa tabi ng kanyang banig, tinitigan ni Miko ang tanging gamit na naroon. Isang basong may kaunting tubig na tila nang galing pa sa ulan, at isang basang bimpo na nangingitim na sa dumi. Walang pagkain, walang gamot, wala ni isang pirasong tinapay sa mesa na dati ay puno ng pag-asa. Dahan-dahang naibilat ni Erica ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay tila malabo, ngunit nang maaninag ang mukha ni Miko, isang mahinang ngiti. Isang ngiti na puno ng purong pag-ibig at walang bakas ng hinanakit ang sumilay sa kanyang mga labi. "Miko." Ang boses ni Erica ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. "Umuwi ka pala. Nanaginip ba ako?" "Ate, hindi ka na naginip. Narito na ako. Bakit ganito? Bakit ganito ang kalagayan mo?" Hagulhol ni Miko habang hinahawakan ng mainit na noo ng kapatid. "Ayos lang. Nakita lang kita. Parang gumaling na ako." Bulong ni Erica. Sinusubukang abutin ng pisngi ng kapatid gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi makapaniwala si Miko. Ang huling beses na nag-video call sila, sinabi ni Erica na busog siya at maayos ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay narito sa harap niya. Isang babaeng naghihingalo sa gutom at sakit. "Bakit hindi ka bumili ng gamot, ate? Bakit hindi ka nagpatingin sa doktor?" Ang boses ni Miko ay puno ng galit sa kanyang sarili. "Pinadalhan kita noong unang taon ko. Marami iyon. At nasaan ang mga huli kong padala?" Tumingin si Erica sa kisame. Tila inaala ang bawat sentimong kanyang hinahawakan. "Miko, ang pera, itinabi ko ang karamihan yun. Itinabi ko para sa'yo. Sabi mo kasi sa huling tawag mo, kailangan mo ng pambili ng bagong computer para sa trabaho mo. Baka kailanganin mo rin ng pang-down sa kondo mo riyan sa Singapore. Ayokong maubos ang pera mo sa akin." Napahagulgul si Miko. Ang mga salitang yun ay tila mga kutsilyong pira-pirasong hinihiwa ang kanyang puso. "Para sa akin? Ate, namamatay ka na rito dahil sa akin. Ayoko lang gumastos. Para sa'yo yung pera." Pag-uulit ni Erica nang may katatagan sa kanyang boses na tila isang sumpa.
Pag uwi mo rito, may madatatnan kang ipon para hindi ka na maghirap muli. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Miko ay tuluyang gumuho. Ang mga imahe ng kanyang buhay sa Singapore ay nagsimulang magsipagsulputan sa kanyang isip na parang mga multong nang gigising sa kanya. Naalala niya ang bawat tasa ng specialty coffee na nagkakahalaga ng 500 piso. Naalala niya ang mga party sa rooftop bars kung saan nagtapon siya ng libu-libong piso sa isang gabi lamang. Naalala niya ang mga relong binili niya upang magyabang sa kanyang mga kasamahan. Habang siya ay nagpapakasaya, ang kanyang ate ay tinitipid ang bawat butil ng kanin. Habang siya ay bumibili ng branded na damit, ang kanyang ate ay hindi man lang makabili ng kahit isang tabletang paracetamol para sa lagnat. Napakasama ko, bulong ni Miko. Napakasama kong kapatid. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Miko. Agad niyang isinantabi ang kanyang mga maleta at binuhat si Erika. Ang bigat ng kanyang ate ay tila wala. Halos kasing gaan na lamang ito ng isang bata. Isang patunay kung gaano katagal na itong hindi kumakain ng maayos. Kapit ka lang ate, huwag kang pipikit. Dadalin kita sa ospital. Wika ni Miko habang tumatakbo palabas ng kubo. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumabas sa kani-kanilang mga bahay. Nakita nila ang nagbabalik na si Miko. Ang lalaking mukhang mayaman na ngayon, ngunit may dalang pighati sa kanyang mga braso. Isang tricycle ang mabilis na pinara ni Miko. Sa ospital! Sa pinakamalapit na ospital! Dublihin ko ang bayad! Bilisan niyo po! Sigaw ni Miko sa driver. Sa loob ng tricycle, nakasandal ang ulo ni Erika sa dibdib ni Miko. Ang bawat pagyanig ng sasakyan ay tila nagpapahirap sa paghinga ni Erika. Iniiyakan ni Miko ang bawat kalyo sa kamay ng kapatid na nararamdaman niya sa kanyang sariling mga palad. Patawarin mo ako ate! Patawarin mo ako! Paulit-ulit niyang bulong. Ngunit si Erika ay tila wala na sa wisyo. Tanging mahinang pag-ungol na lamang ng pasasalamat ang kanyang naririnig. Pagdating sa emergency room ng ospital sa bayan, agad na kinuha ng mga nurse si Erika. Ang puting ilaw ng ospital ay tila nagpapatingkad sa kapayakan at kahirapan ng kanyang kapatid sa gitna ng malinis na kapaligiran. Pinanood ni Miko ang pagpasok ng kanyang ate sa likod ng mga kurtina, kung saan ang mga doktor ay nagsimulang magkabit ng mga tubo at swero. Naiwan si Miko sa hallway. Naupo siya sa isang mahabang upuang bakal, ngunit tila hindi siya mapakali. Ang lamig ng aircon sa ospital ay nagpapaalala sa kanya ng lamig sa Singapore. Ang lamig na kanyang kinaluguran habang ang kanyang ate ay nanginginig sa ulan sa ilalim ng butas-butas na bubong. Hindi na niya napigilan. Isinugsog ni Miko ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at humagulgol siya sa iyak. Hindi ito ang iyak ng isang matagumpay na tao na nakabalik mula sa ibang bansa. Ito ang iyak ng isang batang naligaw at ngayon lang na-realize kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Ang kanyang bawat hikbi ay may kasamang pangalan ni Erika. Ang dami kong sinayang na oras, bulong niya sa gitna ng mga luha. Bumili ako ng mga bagay na hindi ko naman kailangan, habang ang kaisa-isang tao na nagmahal sa akin ng totoo ay kinalimutan ko. Naalala niya ang mga pagkakataong dumaan siya sa mga mall sa Singapore at nakakita ng magagandang damit na pambabae. Ngunit sa halip na bilhin iyon para sa ate niya, pinili niyang bumili ng bagong video game o mamamahaling sapatos para sa sarili niya. Naalala niya ang mga gabing hindi niya sinasagot ang tawag ni Erika dahil busy siya sa pakikipag-inuman sa mga kaibigan. Ang pagsisisi ay tila isang malapot na putik na lumulunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng dilim ng kanyang konsensya, may isang maliit na ningas ng pag-asa. Buhay pa si Erika. Ang pagkakataong bumawi, bagaman parang huli na, ay kanya pang hawak sa kanyang mga kamay. Lumabas ang doktor matapos ang halos isang oras. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Mabilis na tumayo si Miko, pinapahid ang mga luha. Opo, Dok.
Ako po ang kapatid niya. Kumusta po siya? Malubha ang kanyang pneumonia at labis ang kanyang malnutrisyon. Mukhang matagal na siyang hindi kumakain ng maayos at napabayaan ang kanyang ubo. Pero nasa obserbasyon na natin siya. Kailangan niya ng matinding pahinga at seryosong gamutan. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Pakiusap ni Miko. Kahit magkano, kahit ubusin ko lahat ng pera ko, iligtas niyo lang ang ate ko. Nang payagan siyang pumasok sa loob ng ward, dahan-dahang lumapit si Miko sa kama ni Erica. Nakakabit na ang oxygen mask sa mukha nito at ang puting swero ay dahan-dahang nagpapadaloy ng bitamina sa kanyang katawan. Hinawakan ni Miko ang kamay ni Erica. Ang kamay na nagsilbing haligi ng kanilang tahanan nang mawala ang kanilang mga magulang. Ang kamay na naglaba, nagluto, at naghabi ng banig para lamang siya ay makatapos ng pag-aaral. Ate, bulong niya. Dito lang ako. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi na kita pababayaan. Sa sandaling iyon, ang emosyonal na sentro ng kanyang pagkatao ay nagbago. Ang kasalanan ng kanyang pagkalimot at ang kadakilaan ng pagpapatawad ni Erica ay nagtagpo sa isang tahimik na sandali sa loob ng silid ng ospital. Narealize ni Miko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa ganda ng mga gamit, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang mga taong nagsakripisyo para makarating ka sa kinalalagyan mo. Umiiyak man, may determinasyon na sa mga mata ni Miko. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay na puno ng pagkakamali ay tapos na. Ang susunod ay ilalaan niya sa pagtatama ng lahat, sa pagpapatunay na ang pag-ibig ni Erica ay hindi nasayang sa isang taong tulad niya. Habang binabantayan ang bawat paghinga ng kapatid, ipinangako ni Miko sa kanyang sarili. Ang wasak na kubo ay mapapalitan, ang gutom ay mapapawi, at ang mga luha ni Erica ay magiging luha na lamang ng kagalakan sa mga darating na araw. Ang amoy ng gamot at ang puting dingding ng ospital ay unti-unting napalitan ng kulay ng pag-asa. Lumipas ang 5 araw na walang tulog si Miko. Ang bawat patak ng swero sa tubo ni Erica ay tila isang timer na nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis tumatakbo ang oras. Ngunit sa 5 umaga, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng ward ay nagdala ng magandang balita. Ang lagnat ni Erica ay tuluyan ng humupa at ang kanyang mga mata, bagaman malalim pa rin ang pagkakabaon, ay mayroon ng ningning ng malay. Nakatitig lamang si Miko sa kanyang ate. Ang kanyang puso ay puno ng mga salitang hindi pa nabibigkas. Mga salitang 3 taon nang nakabaon sa ilalim ng kanyang mga luhaw sa Singapore. Nang mapansin niyang gising na si Erica at nakatingin sa kanya ng may lambing, hindi na napigilan ni Miko ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kama at sa harap ng mga nurse at ibang pasyente sa ward ay dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na kama. Ate! Ang kanyang boses ay gumaralgal, puno ng pagsisisi na tila isang baha na handang sumabog. Patawarin mo ako. Napakasama ko. Nasilaw ako sa kinang ng ibang bansa. Nakalimutan ko na habang ako ay nagpapakasaya, ikaw ay naghihingalo rito. Ang perang dapat ay para sa iyo, itinapon ko sa mga bagay na walang silbi. Patawarin mo ako kung naging makasarili ako. Tumulo ang kanyang mga luhaw sa puting kumot ng ospital. Inasahan ni Miko ang galit. Inasahan niya ang sumbat. Inasahan niyang tatalikuran siya ng kapatid dahil sa kanyang malaking pagkukulang. Ngunit ang naramdaman niya ay ang marubdob at mainit na palad ni Erica na dahan-dahang humahaplo sa kanyang buhok. Miko, tumingin ka sa akin. Mahinang utos ni Erica. Nang mag-angat ng tingin si Miko, nakita niya ang mga matang walang bakas ng pait. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa maputlang mukha ni Erica. Hindi mo ako nakalimutan, Miko. Bulong ni Erica. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ng kapatid. Naligaw ka lang. At ang mahalaga, nakauwi ka na.
Ang pag-ibig ay hindi nawawala dahil lang sa distansya o pagkakamali. Narito ka na at sapat na iyon sa akin. Ang mga salitang iyon, naligaw ka lang, ay mas lalong nagpadurog sa puso ni Miko. Ang pagpapatawad ni Erika ay hindi lamang isang pagtanggap. Ito ay isang paglilinis. Doon naintindihan ni Miko na ang kanyang ate ay hindi lamang nagtiis para sa kanya, kundi naniwala rin sa kanya kahit sa mga sandaling hindi siya karapat-dapat paniwalaan. Ang pagpapatawad na ito ang naging mitya ng isang bagong apoy sa loob ni Miko. Ang apoy na itama ang lahat ng mali. Nang makalabas si Erika sa ospital, hindi muna siya ibinalik ni Miko sa kanilang lote. Pansamantala silang tumira sa isang maayos na paupahan sa bayan upang masiguro ang kanyang mabilis na paggaling. Samantala, ang Baryo Silangan ay naging saksi sa isang himala. Ginamit ni Miko ang lahat ng kanyang natitirang ipon sa Singapore. Ang perang dati ay balak niyang ibili ng luxury car o ipang-invest sa sarili niyang luho. Kumuha siya ng mga bihasang kumpuni at arkitekto mula sa bayan. Hindi niya hinayaan na lumipas ang isang araw na hindi siya nakatutok sa konstruksyon. Gusto ko manong ang pinakamatibay na simento, bilin ni Miko sa foreman. Ang bubong, gusto ko ay iyong hindi kayang liparin ng kahit anong bagyo. At lagyan niyo ng malalaking bintana para laging maliwanag sa loob. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang dating wasak na kubo na naging simbolo ng kanilang paghihirap ay tuluyan ng giniba. Sa kinalalagyan nito ay tumayo ang isang modernong bungalow. Ang mga dingding ay hindi nagawa sa marupok na kawayan kundi sa matibay na simento na pininturahan ng kulay krema na nakaka-relax sa mata. Ang bubong ay hindi natagpi-tagping sako, kundi makintab at matibay na asul na yero. Nang sa wakas ay inuwi ni Miko si Erika sa kanilang lote, hindi nakapagsalita ang babae. Nakatayo sila sa harap ng isang bahay na may maayos na bakod at isang maliit na beranda sa harap. Bahay natin ito, Miko? Hindi makapaniwalang tanong ni Erika habang hinahawakan ng sementadong poste. Bahay mo ito, ate, sagot ni Miko. At hinding-hindi ka na makakaranas ng tulo ng ulan sa loob nito. Ngunit alam ni Miko na ang isang bahay ay hindi sapat upang mabawi ang 3 taon ng pagdurusa. Hindi lang tirahan ang kanyang ibinigay. Binigyan niya si Erika ng dignidad at seguridad sa hinaharap. Sa harapang bahagi ng kanilang lote, nagpatayo si Miko ng isang maliit ngunit kompletong grocery store. Pinangalanan niya itong Erika's General Store. Pinuno niya ito ng mga dekalidad na paninda mula sa bigas, delata, hanggang sa mga gamit sa bahay. Ate, hindi mo na kailangan maglaba para sa ibang tao, sabi ni Miko habang ipinapakita ang tindahan. Dito ka na lang. Ikaw ang boss dito. Ang kikitain nito ay sa iyo lahat para kahit wala ako rito sa tabi mo, mayroon kang sariling kabuhayan. Sa loob ng bahay, ang pagbabago ay mas kapansin-pansin. Ang kanilang refrigerator ay hindi na bakante. Laging puno ito ng sariwang karne, gulay at prutas. Bumili rin si Miko ng isang modernong washing machine. Para hindi na mapagod ang mga kamay mo, ate, biro niya, bagaman may halong seryosong pangako sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang nakaupo sila sa kanilang bagong sofa at nanonood sa isang malaking flat screen TV, lumingon si Miko kay Erika. Ang kanyang ate ay hindi na namumutla. Mayroon na itong laman at ang kanyang mga pisngi ay nagsisimula na ring magkaroon ng kulay. Ate, bukas, mamamasyal tayo sa Manila, yaya ni Miko. Kakain tayo sa restaurant na gusto mo. Bibili tayo ng mga bagong damit mo. Miko, masyado nang malaki ang nagagastos mo, pag-aalala ni Erika. Ate, ang bawat sentimong ginagastos ko ngayon ay may kabuluhan na, seryosong sagot ni Miko. Dati, gumagastos ako para sa sarili kong yabang. Ngayon, gumagastos ako para sa taong nagbigay sa akin ng buhay. Ito ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang serye ng mga unang beses para kay Erika. Una silang kumain sa isang sikat na buffet restaurant sa syudad. Noong una ay nahihiya pa si Erika, ngunit pinagsilbihan siya ni Miko ng parang isang reyna. Pinili ni Miko ang mga pinakamasarap na pagkain at inilagay sa plato ng kanyang ate.
Namasyal sila sa mga parke, pumasok sa mga mall na dati ay tinitingnan lamang nila mula sa malayo, at muling ibinalik ang saya sa mga mata ni Erika. Nakita ni Miko ang bawat tawa ng kapatid, bawat mangha nito sa mga bagong bagay, at bawat sandali ng kagalakan. Ang bawat tawang iyon ay tila isang gamot na nagpapahilom din sa sariling sugat ng konsensya ni Miko. Ang dating Miko na laging nakatingin sa kanyang smartwatch at abala sa social media ay wala na. Ngayon, ang kanyang atensyon ay nasa bawat kailangan ni Erika. Kapag umuubo si Erika, agad siyang naroon na may dalang tubig. Kapag napapagod ito, siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Naging isang responsabling kapatid si Miko. Ang materyalismong minsang naging lason sa kanyang pagkatao ay naglaho na. Natutunan niya na ang pera ay isang kasangkapan lamang. Ito ay maaaring maging pader na naghihiwalay sa mga tao o tulay na naglalapit sa kanila. Pinili niyang gawin itong tulay. Isang hapon, habang nakaupo sila sa veranda ng kanilang bagong bahay, habang pinapanood ang paglubog ng araw, hinawakan ni Erika ang kamay ni Miko. Salamat, Miko. Hindi lang dahil sa bahay na ito, kundi dahil ibinalik mo sa akin ang kapatid ko, sabi ni Erika. Yumakap si Miko sa kanyang ate. Ako ang dapat magpasalamat, ate. Dahil sa pagpapatawad mo, nabigyan ako ng pagkakataong maging tao muli. Hinding-hindi ko nahahayaang may pader na muling mamamagitan sa atin. Sa kabanatang ito, ang transformasyon ni Miko ay ganap na. Mula sa isang lalaking nalunod sa kinang ng dayuhang lupain, siya ay naging isang lalaking nakatungtong na sa lupa. May matibay na paninindigan at may pusong nakalaan para sa kanyang kaisa-isang pamilya. Ang bawat sentimo, bawat pawis, at bawat sakripisyo niya ngayon ay may pangalan, Erika. At sa ilalim ng matibay na bubong ng kanilang bagong tahanan, ang kinabukasan ay hindi na lamang isang pangarap na nakasabit sa ulap, kundi isang katotohanang hawak-hawak na nila araw-araw. Ang hangin sa baryo Silangan ng gabing iyon ay may dalang kakaibang lamig. Hindi ang lamig na nanunuot sa buto at nagdadala ng panginginig, kundi isang preskong simoy na tila humahaplos sa pagod na kaluluwa. Sa teres ng kanilang bagong bahay, ang liwanag mula sa bumbilyang nakasabit sa kisame ay nagpapakita ng kinis ng sementadong bumping at ang tibay ng mga rehas na bakal. Naupo ang magkapatid sa magkatabing silya. Sa harap nila, ang tahimik na baryo ay nababalot ng kadiliman, ngunit sa kanilang munting bakuran, ang mga tanim na rosas at gulay ni Erika ay maayos na nakahanay, isang patunay ng muling pagsigla ng buhay sa lupang ito. Ang tahimik na rito, no? Pagsisimula ni Erika. Hawak niya ang isang baso ng mainit na gatas. Ang kanyang mukha ay puno na ng sigla. Malayo sa anyo ng babaeng tila kandilang unti-unting nauupos, ilang buwan lang ang nakalilipas. Tumingin si Miko sa kanyang ate. Ang kanyang puso ay punong-puno ng emosyon. Ito na ang huling gabi ng kanyang bakasyon. Bukas, muli siyang sasakay ng eroplano patungong Singapore upang ituloy ang kanyang kontrata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-alis ay may ibang kulay. Masaya na ako, Miko, sabi ni Erika nang may tunay ng ngiti habang nakatingin sa malayo. Hindi dahil sa sementadong bahay na ito o dahil sa tindahan na ibinigay mo. Masaya ako dahil alam kong nasa maayos ka ng kalangayan, sa isip at sa puso. Yumuko si Miko, pinaglaruan ng kanyang mga daliri. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Ang dami kong nasayang na oras, ate. 3 taon. 3 taon akong nagpakasaya habang ikaw ay halos mamatay na rito. Iniisip ko pa rin, paano kung hindi ako nakauwi? Paano kung naging huli na ang lahat? Lumingon si Erika sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Ang magaspang na palad ng kanyang ate ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Miko, ang nakaraan ay parang sirang bubong. Kapag iniisip mo lang ang butas, mababasa ka lang ng ulan. Ang mahalaga ay inayos mo ito. Ang mahalaga, bumalik ka.
Maraming tao ang naliligaw o tuluyan ng hindi na nakakahanap ng daan pa uwi. Pero ikaw, nandito ka. Pinili mo ayusin ang wasak na bahagi natin. Pangako ate, hindi na mauulit. Bulong ni Miko. Hindi na ako magiging bulag sa mga bagay na walang halaga. Alam ko, tugon ni Erika ng may buong pagtitiwala. Sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot na umalis ka. Dahil alam kong kahit gaano kalayo ang lipad mo, ang puso mo ay nakaugat na rito sa atin. Nanatili silang tahimik habang pinagmamasdan ng mga bituin. Para kay Miko, ang bawat bituin ay tila mga pangarap na kanyang hinabol. Noong una, akala niya ang tagumpay ay ang makabili ng pinakamahalagang gadget o ang makakain sa pinakamarangyang restaurant. Akala niya ang pag-asenso ay ang pagtalikod sa kanyang pinagmulan upang makilevel sa mga taong kinalakihan ng luho. Ngunit sa gabing ito, napagtanto niya ang mapait na katotohanan. Ang tagumpay ay walang saysay kung ang mga taong naging pundasyon ng iyong pag-akyat ay naiiwan sa dilim. Ang ganda ng kanyang buhay sa Singapore ay isa lamang ilusyon kung ang taong nagpaaral sa kanya ay naglalaba pa rin sa ilog at natutulog sa ilalim ng tumutulong bubong. Ate, may binili akong notebook para sa tindahan. Pag-iiba ni Miko ng usapan, sinusubukang gumaan ng pakiramdam. Nandun na lahat ng listahan ng mga suppliers. Sinulatan ko na rin ang mga reminders para sa inventory. Huwag mong kakalimutang uminom ng gamot mo pagkatapos kumain ha. May alarm na rin ang phone mo. Natawa ng mahina si Erika. Opo, tatay. Masyado mo naman akong binibaby. Kaya ko na ito. At saka, ang mga kapitbahay ay laging nandyan para tumulong. Alam mo namang sikat na ang Erika's General Store sa buong baryo. Ngumiti rin si Miko. Ang kagalakang nakikita niya kay Erika ay higit pa sa anumang bonus na natanggap niya sa trabaho. Ito ang tunay na kayamanan. Ang makitang ligtas, busog, at payapa ang kaisa-isang pamilyang mayroon siya. Gusto ko, pagbalik ko rito sa susunod na taon, may maliit na garden ka na rin sa likod. Dagdag ni Miko. Magpapadala ko ng mga buto ng bulaklak mula doon para lalong gumanda ang paligid mo. Sige, hihintayin ko yan, sagot ni Erika. Kinabukasan, ang paliparan ay muling naging saksi sa kanilang paghihiwalay. Ngunit ang atmosfera ay malayong malayo sa tensyon at bighati noong nakaraang pag-uwi ni Miko. Ngayon, suot ni Miko ang kanyang backpack, ngunit wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa kinang ng duty-free shops, kundi sa kanyang ate na nakatayo sa harap niya. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, Miko, paalala ni Erika habang inaayos ang collar ng damit ng kapatid. Huwag kang masyadong magpakapagod sa trabaho. Kumain ka sa tamang oras. Opo, ate. At ikaw rin, huwag mo nang subukang maglaban ng mabibigat ha. May washing machine na tayo. Gamitin mo yun. At ang tindahan, huwag mong pagurin ang sarili mo riyan. Mag-hire ka ng makakatulong mo kung kailangan. Sagot ni Miko. Sa pagkakataong ito, hindi lang mga gamit at pera ang bitbit ni Miko patungo sa ibang bansa. Bitbit niya ang isang matibay na paninindigan. Alam na niya ang kanyang layunin. Hindi na siya magtatrabaho para lamang sa luho. Magtatrabaho siya upang panatilihing matibay ang pundasyong kanyang muling itinayo. Muli silang nagyakap. Isang yakap na puno ng pagpapatawad, pag-unawa at walang hanggang pagmamahal. Sa yakap na iyon, tila naghilom ang lahat ng sugat ng nakaraang 3 taon. Sige na Miko, baka maiwan ka na ng eroplano. Nakangiting sabi ni Erika, bagamat may bahagyang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Luha ng kagalakan at hindi ng sakit. Paalam ate, mag-video call tayo mamayang gabi pagdating ko. Pangako ni Miko. Habang naglalakad si Miko sa loob ng terminal, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Erika na kumakaway mula sa malayo. Ang kanyang ate ay nakatayo ng tuwid, may kumpiyansa at suot ang isang bagong damit na kanyang binili. Wala na ang anino ng wasak na kubo sa kanyang anyo. Nang nasa loob na ng eroplano si Miko, naupo siya malapit sa bintana. Habang dahan-dahang umaandar ang dambuhalang sasakyang himpapawid, tiningnan niya ang kanyang cellphone. Ang wallpaper nito ay hindi na ang larawan ng isang magarang sasakyan o ang view ng Singapore skyline. Ito ay ang litrato nilang magkapatid sa harap ng kanilang bagong bahay, kapwa may malalapad na ngiti.
Habang tumataas ang eroplano at unti-unting lumiliit ang mga bahay sa ibaba, nagnilay si Miko. Naalala niya ang bawat butas ng bubong na kanyang nadatnan, ang bawat patak ng ulan na kanyang hinayaang dumapo kay Erika dahil sa kanyang kapabayaan. Ang karanasang iyon ay nakatatak na sa kanyang kaluluwa bilang isang paalala. Hindi na kailanman magiging wasak na kubo ang buhay mo, ate. Panata niya sa kanyang isip habang pinagmamasdan ng asul na dagat sa ibaba. Ang tagumpay na kanyang hinahangad sa Singapore ay mayroon na ngayong malinaw na direksyon. Hindi na siya maliligaw sa silaw ng mga neon lights. Alam na niya na ang tunay na liwanag ay nagmumula sa munting bumbilya sa kanilang terrace sa probinsya, kung saan naghihintay ang taong nagbigay sa kanya ng lahat. Napagtanto ni Miko na ang pag-ibig ng magkapatid ay parang simento at bakal. Maaari itong magkaroon ng lamat dahil sa lindol ng mga pagkakamali. Maaari itong kalawangin dahil sa ulan ng distansya. Ngunit kung ito ay muling bubuhusan ng pagsisisi at pagpapatawad, ito ay magiging mas matibay pa kaysa sa bago. Sa kanyang pagbabalik sa Singapore, hindi na siya ang IT specialist na nagtatrabaho para sa branded na relo. Siya na ngayon si Miko, ang kapatid ni Erika, na nagtatrabaho upang masiguradong ang kanilang tahanan, kapwa ang pisikal na gusali at ang kanilang samahan ay mananatiling matatag laban sa anumang bagyo ng buhay. Habang lumilipad ang eroplano sa pagitan ng mga ulap, nakaramdam si Miko ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng anumang materyal na bagay. Ang kanyang puso ay buo na muli. Ang kanyang kaluluwa ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. At sa ilalim ng kanyang paglipad, alam niyang may isang babaeng nananalangin para sa kanya. Isang babaeng muling nangarap dahil sa kanyang pagbabalik. Ang kwento ng wasak na kubo ay natapos na. Ang nagsimula ay ang kwento ng isang matibay na kanlungan na hindi kailanman gigibain ng oras, distansya o kahit anong tukso ng mundo. Sa bawat pag-ikot ng makina ng eroplano, baon ni Miko ang aral na kanyang natutunan sa pinakamahirap na paraan, na ang pinakamataas na uri ng tagumpay ay ang makitang masaya at ligtas ang mga taong nagmahal sa'yo noong wala ka pa kahit na ano. Ang ulap ay naging maputi, ang langit ay naging maliwanag, at si Miko, sa wakas, ay tunay ng malaya. Malaya mula sa pagiging makasarili at handa nang yakapin ang responsibilidad ng pagiging isang tunay na kapatid. Wakas.